Matagumpay na nagtapos ang 30 agricultural extension workers mula sa iba't ibang lalawigan ng lambak ng Cagayan sa 5 araw na training course on cassava production, harvesting and post-harvest technologies sa ilalim ng National Corn Program na isinagawa sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 Malasin, San Mateo, Isabela noong April 13 to 17, 2026 upang palakasin ang kanilang kalaman, kasanayan at tamang pananaw sa produksyon ng cassava. Sa patuloy na paghahanap ng mas matatag at likas-kayang kabuhayan para sa mga magsasaka sa Cagayan Valley, muling binigyang diin ng ATIRTC2 ang mahalagang papel ng kamoteng kahoy bilang alternatibong pananim at karagdagang pinagkukunan ng kita ng mga magsasaka sa riyon. Ang cassava ay isang root crop na kinikilalang mahalagang katuwang ng mais sa food security at livestock feed industry. Ayon naman sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, nananatiling mahalagang bahagi ng agrikultura ang cassava sa bansa. Sa ikalawang kwarter ng 2023, umabot sa 47.50 thousand metric tons ang produksyon ng cassava sa Cagayan Valley, dahilan upang mapabilang ang rehiyon sa top 3 cassava producing region sa bansa, kasunod ng Northern Mindanao at Marm. Ito ay katumbas ng 6.7% ng kabuuang produksyon ng cassava sa Pilipinas sa nasabing panahon. Bagamat kilala ang Region 2 bilang pangunahing sentro ng produksyon ng mais, unti-unti ring lumalawak ang potensyal ng cassava bilang climate resilient crop na maaaring magsilbing alternatibong pananim sa panahon ng pabago-bagong klima, mataas na gastos sa produksyon at pagbabago sa merkado ng mais. Kaya naman sa loob ng 5 araw sumailalim ang mga kalahok sa lecture discussions, participatory workshops, field practicum at knowledge sharing sessions na nakatuon sa tamang produksyon, pag-aani at post-harvest technologies ng cassava. Tampok sa nasabing pagsasanay ang hands-on session ni Engineer Johnson Lamek kung saan ginamit ang actual plant specimens upang mas mapadali ang pag-unawa ng mga kalahok sa varietal identification batay sa morphological at physiological characteristics ng iba't ibang cassava varieties. Pinangunahan din ng mga personnel mula sa Department of Agriculture Cagayan Valley Research Center o CVRC ang field practicum kung saan ipinakita ang tamang plant spacing, 2-node at 3-node propagation methods at ang paggamit ng iba't ibang harvesting at post-harvest machines para sa mas epesyenteng produksyon. Bukod pa rito, kasama sa mga natalakay ang usapin ng climate change adaptation at gender and development upang mas maging malawak ang pananaw ng mga AEW sa makabagong pagsasaka. Ang nasabing pagsasanay ay bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng sustainable farming system sa riyon. Sa pamamagitan ng mga AEWs, inaasahang mas mabilis na naipapasa ang tamang teknolohiya sa mga komunidad ng magsasaka at mga pagpapalawak ng cassava industry dito sa Cagayan Valley. Hindi lamang diversification strategy, ito rin ay paghahanda para sa mas matatag, mas ligtas at mas sustainable na kinabukasan ng magsasaka sa lambak ng Cagayan. Para sa Balitang ATI Dos, ako si JR Batad, Balitang Agri.